Hindi na biro ang winning streak ng OKC Thunder. Si Schroeder na ang nagsabi, nakuha na niya ang sistema ni Steve Kerr at kayo na ang humusga mga kaibigan sa offer ng Heat sa Golden State. Ngunit bago ang lahat, kung gusto niyo ng original shoes, new running shoes, mabibili lamang sa halagang 1,299 pesos. I-click lamang ang link sa comment section. Ginawa na nilang 14-win streak na ipanalo ng Oklahoma City Thunder ang kanilang ika-14 na sunod na laro matapos talunin ang New York Knicks 117-107 nitong Sabado ng umaga sa Paycom Center sa Oklahoma. Pinutol din ng panalo ang siyam na laro na winning streak ng New York. Pinangunahan ni Shai Gilgeous-Alexander ang Thunder na may 33 puntos, 7 assists, 4 na rebounds, 1 steal at 1 block. Nagdagdag naman si Jalen Williams ng 20 puntos. Ngunit si Aaron Wiggins ang nagbigay ng pinakamahalagang kontribusyon sa huling bahagi ng laro. Nagtala ng 15 sa kanyang 19 na puntos sa ika-4 na quarter. Mayroon din siyang 5 rebounds, 2 assists at 2 blocks. Leading ang Knicks ng 8. 88-80 sa pagtatapos ng ikatlong quarter. Gayunpaman gumawa ang Thunder ng 12-3 run na tinapos ng 3-pointer ni Isaiah Joe para makuha ang isang kalamangan 92-91 in 8:15 minutes remaining. Bumawi ang New York sa pamamagitan ng 6 na sunod na puntos, ngunit nag-init si Wiggins sa tamang oras. Pinagsamang puwersa ni Wiggins at Gilgeous-Alexander ang nagbigay ng total control sa laro 108-101 in 2 minutes and 21 seconds remaining. Sinubukan pa ng Knicks na bumalik sa pamamagitan ng putback ni Josh Hart at layup ni Jalen Brunson. Ngunit sinilyuhan ni Isaiah Hartenstein at Lou Dort ang panalo para sa Thunder. Nag-ambag si Dort ng 11 puntos para sa Oklahoma City. Pinangunahan ni Mikal Bridges ang New York na may 24 na puntos, habang nagtala si Brunson ng 22 puntos at 9 na assists sa kanyang pagbabalik mula sa isang larong pagkawala. Nagdagdag si OG Anunoby ng 20 puntos, si Hart ng 19 na puntos at si Karl Anthony Towns ng 17 puntos at 22 rebounds para sa Knicks. Ayon sa NBA, ang panalong ito ay nagtay sa pinakamahabang winning streak sa kasaysayan ng prangkisa na naitala noong 1995-96 season with Seattle Supersonics. Umakyat ang Thunder sa 29-5 sa season habang bumagsak ang Knicks sa 24-11. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa winning streak ng Thunder? Sa ibang balita naman, mula nang matrade si Dennis Schroeder sa Golden State Warriors, sinabi ng team na ina-adjust nila ang kanilang opensa para kay Schroeder. Gayunpaman, kabaligtaran ang nangyari, salamat na rin sa pagiging dominante ni Stephen Curry. Matapos ang panalo ng Warriors laban sa Philadelphia Sixers noong Biyernes, ipinaliwanag ni Schroeder ang kanyang pag-a-adjust sa partikular na estilo ng laro ng Warriors. Gumawa ng shooting sa post, tapos gagawa ng split action, mag-slip out, at saka ang pangalawang player ay dadaan sa mga screen. Sabi ni Schroeder via Anthony Slater sa X, "Gusto kong mag-shoot ng maraming 3-pointers. Ngayong taon, tumitira ako ng maraming threes, pero sa karera ko, palagi akong sinusubukang pumunta sa basket." Iyon marahil ang pinakamalaking adjustment. Ang paglalaro ng mabilis, kunin ang bola mula sa break o pagkatapos ng rebound at i-push para kay Jonathan Kuminga o Steph at tumakbo na walang bola o tumakbo kasama ang bola. Ang dalawang bagay na iyon, sa tingin ko, ang pinakamalaking adjustment. Mula nang sumali si Schroeder sa Warriors, nag-a-average siya ng 10 puntos kada laro. Bagamat sina Kuminga at Curry ang nangungunang scorers, napatunayan niyang isa pa rin siyang epektibong scorer. Sa katunayan, nag-a-average siya ng 18 puntos kasama ang Brooklyn Nets bago siya matrade. Ang pagbaba ng kanyang scoring ay pangunahing dulot ng paglalaro sa bagong sistema. Bagamat bumaba ang mga istatistika ni Dennis Schroeder, malinaw ang dahilan. Tumitira lamang siya ng 32.5% from the field and 26.3% from the 3-point range. Bukod dito, ang pag-adjust mula sa pagiging number 1 scorer sa isang tertiary scorer ay malaking hamon para sa sino mang manlalaro. Aminado si Schroeder na nagulat siya sa trade ng Warriors para sa kanya. Sa kabila nito, ang koponan ay may record na 3-5 mula nang ma-acquire siya, ngunit nagpapakita ng potensyal. Nanatili silang isa sa mga pinakamahusay na defensive team at si Curry pa rin ang nagpapatakbo ng opensa.
Kapag nahanap na ni Schroeder ang kanyang papel sa opensa, inaasahang tataas ang kanyang produktibidad. Pro na si Schroeder at alam niyang gampanan ang papel sa isang panalong sistema. Gayunpaman, ang opensa ng Golden State ay nakatuon sa maraming off-ball movement at 3-point shooting. Para sa isang manlalarong sanay na laging may hawak ng bola, malaking adjustment ito. Sa kabila ng hindi magandang simula sa unang 8 laro, marami pang natitirang panahon sa season. Malinaw na niyakap ni Schroeder ang kultura ng Warriors. Ngayon, ang kailangan ay matukoy niya ang kanyang angkop na papel sa team. Kaya niyang maging isang mahusay na shooter of the ball at kaya rin niyang patakbuhin ang laro kapag nagpapahinga si Curry. Anuman ang mangyari, malinaw na ang Golden State ay may X-factor sa katauhan ni Schroeder. Ngayon, ang hamon ay maisama siya ng mas epektibo sa opensa. Makakaharap ng Warriors ang short-handed Memphis Grizzlies sa Sabado. At maaaring ito ang pagkakataon ni Schroeder na makaalis sa kanyang scoring slump. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa adjustment ni Schroeder? Speaking of adjustment, ang Warriors ay umano'y nakakaranas ngayon ng parehong balakid tulad ng kanilang pagtatangka na makuha ang all-star wing na si Paul George noong off-season. Sa isang posibleng trade para sa Heat icon na si Jimmy Butler, nalantaran ang kanyang pagkadismaya sa team matapos ang pagkatalo sa Indiana Pacers noong Biyernes. Ayon sa source, hihingin ng Miami ang Golden State forward na si Jonathan Kuminga bilang kapalit, ani ni Brett Siegel ngayon araw. Kinumpirma ng mga sources sa liga na ang Warriors at Heat ay nagkaroon ng diskusyon tungkol kay Butler ngayong season, isinulat ni Siegel. Bagamat may mutual interest si Butler at ang Golden State, malinaw na sinabi ng Miami na si Jonathan Kuminga ang nais nilang maisama sa balangkas ng posibleng trade para sa kanilang superstar forward. Bagamat may magkasalungat na opinyon sa liga ukol sa kung ano ang hinaharap ni Kuminga sa mahabang panahon, hindi naging masigasig ang Warriors na isama siya sa mga usapang trade hanggang sa puntong ito. Ang pag-aatubili ng Warriors na isama si Kuminga sa isang trade kasama ang Los Angeles Clippers ang naging dahilan kung bakit hindi natuloy ang paglipat ni George papuntang San Francisco. Ayon kay Siegel, maaaring mangyari ang parehong bagay sa usaping Butler. Gayunpaman, si Butler ay isang nakakapanabik na prospect. Ang 35 taong gulang na forward ay may average na 17.6 points, 5.5 rebounds at 4.7 assists this season. Mas mababa kaysa sa kanyang prime figures sa Miami. At tila nais magkaroon ng huling pagkakataon sa kanyang karera. Ang Warriors, na nasa huling bahagi na ng karera ng superstar na si Steph Curry, ay nasa katulad na sitwasyon. Ang Golden State ay isang kupo ng dapat bantayan habang umuusad ang drama ukol kay Butler bago ang NBA trade deadline sa Pebrero 6. Sa isang paraan o iba pa, tila malapit nang magbago ang tirahan ng big name wing. Posibleng ang alok ng Warriors na isama si Kuminga ang makapagpabago sa usapan. Simula nang magbigay ng komento si Pat Riley noong off-season na kailangang manahimik si Butler kung hindi siya maglalaro sa playoff series ng team at matapos ang hindi pagkakasundo sa bagong extension, tila malinaw na ang pagtatapos ng relasyon na ito, pagtatapos ni Siegel. Ano sa tingin niyo mga kaibigan sa Butler at Kuminga trade? Kung gusto niyo ng original shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang 5,100. I-click lamang ang link sa comment section.